tinapon na parang basura sa ilalim ng ulan. Habang nagkakasayahan sa loob ng palasyo, nakaluhod si Clara sa putikan. Yakap ang naghihingalong anak. "Huwag mong dalhin ang bastardo mo sa araw ng kasal ko." Iyon ang pagkamuhi ni Mateo. Subalit, ang gabing iyon ng pagdurusa ay magiging simula ng pagbangon. Isang inang handang sunugin ang buong mundo. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang makasalanan para sa kapatawaran? Palayasin ang basurera na yan. Huwag ninyong hayaang madumihan ang araw ng kasal ng anak ko. Ang malupit na utos ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw mula sa radyo ng gwardiya. Bumabasag sa ingay ng malakas na bagyo. Sa kabila ng matayog at magarang gate ng mansyon ng mga De Leon, nakaluhod si Clara sa gitna ng putikan. Ang kanyang payat na katawan ay nakakuba. Ginagawang pananggalang laban sa malupit na hampas ng hangin at ulan upang protektahan ang isang maliit na bultong nasa kanyang mga bisig. Mahigpit niyang binalot ang lumang kumot na punit-punit sa nanginginig na katawan ng kanyang 3 taong gulang na anak na si Toby. Ang balat ng bata ay maputlang maputla, ang mga labi ay nagkukulay lila, at ang paghinga ay napakahina at mababaw. Ang mga kamay ni Clara, na dati ay makinis at inaalagaan, ngayon ay puno na ng kalyo at sugat bunga ng walang katapusang paglalabad. Mahigpit siyang nakakapit sa malamig na bakal ng gate. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang dating biyenan ay parang pinong salamin na isiniksik sa kanyang lalamunan. Hindi siya makalunok. Manhid na ang kanyang mga binti sa tagal ng pagkakaluhod sa baha. Ngunit mas manhid ang kanyang dibdib na wari ay dinudurog ng isang napakabigat na bato. Wala siyang pakialam sa sariling dignidad. Wala siyang pakialam kahit isumpa siya ng buong mundo, basta ba mabuhay lamang ang kanyang anak. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na gate ng mansyon. Kasabay nito ay ang paglabas ng isang figura mula sa liwanag ng nagdiriwang na palasyo. Si Mateo. Nakatayo siya roon. Suot ang isang napakalinis at puting-puting suit na tila walang bahid ng anumang dumi ng mundo. Isang malaking itim na payong ang nakasangga sa kanya laban sa ulan. Tiningnan niya si Clara mula ulo hanggang paa at ang kanyang mga mata ay walang mababakas na kahit anong pamilyar na pagmamahal. Ang mga matang yon ay malamig, matalim at puno ng pandidiri. "Mateo, parang awa mo na." Nabasag ang boses ni Clara. Humihikbi habang pilit na iniaabot ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. "Tulungan mo ang anak ko. Kailangan niya ng ospital. Mamamatay siya kapag hindi natin dinala sa doktor ngayon." Bumaba ang paningin ni Mateo sa batang walang malay na yakap-yakap ni Clara. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang mga alaalang itinanim ng kanyang ina, 3 taon na ang nakalilipas, mga pekeng ebidensya ng pagtataksil, mga nakaw na pera, at ang kasinungalingang ipinagbubuntis ni Clara, ang anak ng ibang lalaki, ay muling nagliyab sa kanyang isipan. "Anak mo?" Malamig na tugon ni Mateo. Ang boses ay mas nakakahiwa kaysa sa hangin ng bagyo. "Huwag mong dalhin ang bunga ng pagtataksil mo rito, Clara. Ang buhay mong miserable ngayon. Iyan ang tamang kabayaran sa panloloko mo sa akin. Huwag mo nang hintaying ipatawag ko pa ang mga pulis para ipakaladkad ka palayo rito." Tinalikuran siya ni Mateo. Walang lingon-likod siyang naglakad pabalik sa loob. Naiwan si Clara na nilulunod ng sariling luha at ulan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang isang mahinang paggalaw mula sa kanyang dibdib. Ang napakaliit at malamig na daliri ni Toby ay kusang gumapang at humawak sa magaspang na hintuturo ni Clara. Isang mahinang pagpisil na tila nagsasabing, nandoon pa ang bata, lumalaban para sa kanyang ina. Subalit, agad itong nasundan ng isang malakas at nakakatakot na pangingisay. Ang maliit na katawan ni Toby ay biglang nanigas. Ang mga mata nito ay tumirik bago tuluyang bumigay at nawalan ng lakas. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Nawala ang pakiramdam niya sa lamig.
Nawala ang pandinig niya sa paligid. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na tinig. Isang nakakabinging katahimikan ng isang inang namamatayan ng anak sa sarili nitong mga bisig. Ang sakit ay tila pumasok sa kanyang mga ugat, pinapatay ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Handa na siyang bumagsak sa putikan kasama ng kanyang anak nang biglang bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng pader. Isang matandang lalaki, ang dating hardinero ng mga De Leon, ang mabilis na lumabas at hinila si Clara papunta sa isang luma at kalawanging saksakyan na nakaparada sa madilim na sulok. "Bilis, Clara! Mamamatay ang bata kapag naghintay ka pa sa walang pusong mga yan!" Ang nag-aalalang utos ng matanda habang pilit silang isinasakay sa loob. Agad na umugong ng malakas ang makina ng sasakyan. Pilit na binabasag ang puot ng bagyo habang mabilis itong lumayo mula sa impyernong palasyo ng mga De Leon. Sa loob ng madilim at malamig na sasakyan, habang yakap ng mahigpit ang naghihingalong si Toby, ibinaon ni Clara ang kanyang mukha sa basa at malamig na buhok ng anak. Hanggang kailan niyang kailangang magbayad sa kasalanang hindi naman niya ginawa? At hanggang saan aabot ang tibay ng isang inang inalisan ng lahat ng karapatang mabuhay ng may dignidad? Ang amoy ng matapang na gamot at kalawang ay nanunuot sa ilong ni Clara habang nakatayo siya sa pasilyo ng isang masikip na pampublikong ospital. Lumabas ang doktor mula sa emergency room, ang muka ay seryoso at nagmamadali. Sinabi nitong kailangan ng agarang operasyon para sa pumapalyang puso ng bata. Ngunit nangangailangan ito ng malaking halaga bilang paunang bayad bago sila makapagsimula. Nanginginig na kinapa ni Clara ang kanyang basang bulsa. Inilabas niya ang ilang piraso ng barya na nabahiran na ng putik. Iyon lamang ang yaman niya sa buong mundo. Isang halagang hindi sapat upang bumili kahit ng isang patak ng pag-asa para sa kanyang anak. Bago pa man siya tuluyang lumuhod upang magmakaawa sa doktor, nahawi ang mga tao sa pasilyo. Isang pamilyar na ginang ang naglakad papalapit. Ang mga takong ng sapatos ay lumilikha ng matatalim na hakbang na bumabasag sa gulo ng paligid. Si Doña Carmen, kasama ang dalawang malalaking lalaking nakaitim. Ang kanyang paningin kay Clara ay tila nakatingin sa isang nakakadiring insekto na gumagapang sa sahig. Walang anumang pagbati, isang makapal na folder ang walang awang inihagis ng Donya sa harapan ni Clara. Nilalaman nito ang isang kasunduang nagdidikta ng kanyang pag-amin sa pagnanakaw ng 50 milyong piso sa kumpanya, ang mismong krimen na ginawa ng pamangkin nitong si Leandro, at ang tuluyang pagtalikod niya sa karapatan bilang ina ni Toby. Pirmahan mo yan, Clara. Ang buhay ng bastardo mo kapalit ng kalayaan ni Leandro at ng katahimikan ng pamilya ko. Malamig na wika ni Doña Carmen. Ang boses ay punong-puno ng kapangyarihan at kawalang awa. Tumingin si Clara sa nanlilisik na mga mata ng dating biyenan, hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan nito. Mula sa loob ng emergency room, maririnig ang mabilis at tuloy-tuloy na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Toby. Isang babala na unti-unti nang nauubos ang oras ng bata. Nagsimulang magbilang nang pabalik si Doña Carmen. Ang bawat numero ay parang patalim na, unti-unting ibinabaon sa lalamunan ni Clara. Wala siyang ibang pagpipilian. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang ibabang labi habang pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ramdam niya ang alat ng luha at ang bigat ng desisyong nakalatag sa harap niya. Gamit ang malamig at nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang pinulot ang bolpen. Saglit siyang natigilan habang nakatitig sa papel, na tila naglalaman ng kapalarang ayaw niyang tanggapin, ngunit hindi niya rin matakasan. Sa huli, inilapat niya ang dulo ng panulat at pinirmahan ang dokumento. Sa bawat titik ng kanyang pangalan, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang sariling mga pangarap at kalayaan na kanyang isinasantabi. Ngunit sa kanyang puso,
iisa lamang ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ang pag-asang maprotektahan at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang taong pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos niyang matapos, marahan niyang ipinikit ang mga mata. Hindi ito tagumpay, hindi rin ito pagsuko. Isa lamang itong napakasakit na sakripisyong ginawa dahil sa pagmamahal. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa labi ng Donya. Inihagis nito ang isang siksik na sobre ng pera sa dibdib ni Clara bago inutusan ang mga gwardiya na palayasin ang ginang palabas ng ospital sa sandaling matapos ang operasyon. Sa gitna ng pagguho ng kanyang buong mundo, may isang katanungang bumabagabag sa isipan ni Clara. Paano nalaman ng masamang ginang na dinala niya ang anak sa tagong ospital na ito, maliban na lamang kung may nakasunod sa kanila mula pa kanina o may lihim na nagkanulo sa kanyang kinaroroonan? Bago siya tuluyang palibutan ng mga gwardya, lihim at mabilis na itinago ni Clara sa loob ng kanyang damit ang murang plastik na pulseras na naputol mula sa braso ni Toby, ang kaisa-isang patunay na minsan ay naging kanya ang batang ito. Lumipas ang ilang oras ng matinding paghihintay hanggang sa ideklarang ligtas na ang bata mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit hindi na binigyan ng pagkakataon si Clara na mahawakan o masilayan man lang ang anak. Walang habas siyang kinaladkad ng mga tauhan ni Doña Carmen palabas ng pinto ng ospital sa gitna ng malamig na madaling araw. Nakapaskil ang kanyang mukha sa basang salamin ng pinto, lumuluha habang nanunumpa sa sarili na gagawin niya ang lahat para manatiling buhay at makabawi sa hinaharap. Habang siya ay pinagtatabuyan sa labas, sa loob naman ng pasilyo ay hindi na malaya ng isang nagmamadaling nurse ang pagkahulog ng isang papel mula sa chart ni Toby. Isang dokumentong naglalaman ng eksaktong resulta ng pagsusuri sa dugo ng bata na tahimik na inanod ng hangin sa gilid ng pasilyo. Kinaumagahan, binalot ng kakaibang bigat ang dibdib ni Mateo habang naglalakad sa malamig at tahimik na pasilyo ng ospital. Inutusan siya ng kanyang ina, si Doña Carmen, na asikasuhin ang lahat ng gastusin at siguraduhing walang maiiwang bakas na mag-uugnay sa pamilya De Leon sa anumang iskandalo o balita patungkol sa mga pangyayari kagabi. Isang pampublikong paglilinis ng imahe upang maprotektahan ang prestihiyo ng kanilang angkan. Ngunit habang naghahakbang siya palayo sa tanggapan ng mga doktor, hindi maalis sa isipan ni Mateo ang hitsura ni Clara sa ilalim ng walang awang ulan. Ang mga matang puno ng matinding pighati, ang pagkayakap nito sa isang batang naghihingalo ay tila isang sumpa na patuloy na umuukit sa kanyang isipan at sumusumbat sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang pagliko patungo sa exit ng ospital, napatigil siya. Nakatapak ang kanyang mamahaling sapatos, nakatad sa isang lukot na piraso ng papel. Hindi niya sana ito papansinin. Sanay na siyang ipaubaya sa mga tagalinis ang mga kalat sa paligid. Ngunit tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagtulak sa kanyang yumuko at pulutin ito. Isa itong resulta ng pagsusuri sa dugo na inanod ng hangin mula sa emergency room. Kumunot ang kanyang noo nang mabasa ang pangalan ng pasyente. Toby. Iyon ang pangalan ng bata kagabi. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpatigas sa kanyang buong katawan ay ang nakasulat sa ibaba nito. Uri ng dugo, AB- negative, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang dugong AB negative ay isang napakabihirang uri ng dugo sa buong Pilipinas, ngunit ito ang mismong tanging pagkakakilanlan na nananalaytay sa mga ugat ng dugong bughaw ng pamilya De Leon. Tila dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa nakaraan. 3 taon na ang nakalilipas. Malinaw na malinaw pa sa kanyang pandinig ng buong diin na isumbong ng kanyang ina na ang batang dinadala ni Clara ay bunga ng patagong relasyon nito sa kanilang simpleng chuper. Ngunit imposibleng magkaroon ng ganitong pambihirang uri ng dugo ang isang ordinaryong tao. Dahan-dahang idinampi ni Mateo ang kanyang hinlalaki sa pangalang nakaimprenta sa papel.
Sa bawat paghagod niya sa mga letrang bumubuo sa pangalan ni Toby, isang kakaibang init at koneksyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malalim na pakiramdam ng pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Tila may isang patid na sinulid na pilit nag-uugnay sa kanilang dalawa. Naisip niya ang musmos na mukha ng bata na nakapikit at lumalaban para sa sariling buhay kagabi. Posible bang itinaboy niya ang sarili niyang kadugo? Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Lihim siyang tumawag sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, malayo sa pandinig at paningin ng sinuman. Mahigpit niyang inutusan ito na palihim na kumuha ng hibla ng buhok ng bata habang ito ay nagpapahinga pa sa ospital, siguraduhing walang makakaalam, lalo na ang kanyang ina. Kailangan itong ipasuri agad sa isang pribado at tanyag na laboratorio sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay sa kanyang maluwang na opisina kinagabihan, hindi mapakali si Mateo. Pilit niyang ibinabaling ang pansin sa pagbuklat ng mga lumang dokumento ng kumpanya upang ilihis ang kanyang naguguluhang isip. Sa kanyang paghahanap ng mga lumang record ng pondo, isang nakatagong bank statement ang nakatawag ng kanyang pansin. Nakapangalan ito sa kanyang pinsang si Leandro. Napansin niya ang isang kahina-hinala at napakalaking halaga na inilipat nito sa bank account ng isang doktor, si Dr. Villarreal. Ito ang mismong doktor na naglabas ng sertipikong nagpapatunay na 3 buwan ng buntis si Clara noong mga panahong halos 5 buwan siyang namalagi sa Europa para sa negosyo. Bakit magbibigay ng ganoong kalaking pera si Leandro sa doktor na yon ng palihim? Anong maitim na lihim ang binayaran ng halagang yon upang manahimik? Lumalim ang gabi, kasabay ng paglakas muli ng buhos ng ulan sa labas ng kanyang malaking bintana. May hawak siyang isang kopita ng mamahaling alak, nakatitig sa kawalan at ninanamnamang pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Bawat patak ng ulan sa salamin ay tila nagpapabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Nang biglang magliwanag ang screen ng kanyang telepono at umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng tawag mula sa kanyang tauhan. Halos hindi siya makahinga nang sagutin niya ito. Sinalubong siya ng isang nanginginig ngunit pinal na boses mula sa kabilang linya. Sir Mateo, hawak ko na po ang resulta ng pagsusuri. 79% positibo. Kayo po ang ama. Namanhid ang buong pagkatao ni Mateo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang ang mga salitang yon ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang utak. Kusa at walang lakas na binitawan ng kanyang mga daliri ang hawak na kopita. Ang malakas na pagkakabasag ng babasaging baso sa matigas na sahig ay pumunit sa tahimik na silid, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng lahat ng kasinungalingang naging pundasyon ng kanyang galit sa loob ng 3 mahahabang taon. Walang sinayang na oras si Mateo. Sa kalagitnaan ng gabi, parang baliw siyang naghalungkat sa mga lumang kahon sa imbakan ng kanyang opisina. Hinalungkat niya ang bawat dokumento, bawat ulat ng investigasyon noong pinalayas niya si Clara. 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga pekeng resibo, ang mga maling ulat ng doktor, lahat ay tila lason na unti-unting kumakalat at sumusunog sa kanyang kamalayan. Pinapatay ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw ng lubusan, pinaharurot ni Mateo ang kanyang sasakyan patungo sa lumang klinika ni Dr. Villarreal. Wala siyang dalang kahit sinong bodyguard, tanging ang umaapoy na galit sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob nang walang paalam. Ang kanyang presensya ay sapat na upang maghatid ng matinding takot sa matandang doktor na nag-aayos pa lamang ng kanyang mesa. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Mateo ang kwelyo ng doktor at itinulak ito sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot na matagal na niyang kinimkim. Ginamit niya ang buo niyang kapangyarihan at impluensya. Nagbanta na wawasakin ang buong buhay at propesyon nito kung hindi nito isusuka ang katotohanan. Nanginginig na napaluhod ang doktor sa malamig na sahig.
Sa gitna ng pagmamakaawa, ipinagtapat nitong pinalitan niya ang petsa ng pagbubuntis ni Clara sa medical record upang palabasin na nangyari ito noong nasa Europa pa si Mateo. Inamin nitong tumanggap siya ng malaking halaga mula kay Leandro, ngunit ang lahat ng utos at plano ay nagmula mismo kay Doña Carmen. Ang mga salitang iyon ay parang malalaking tipak ng bato na paulit-ulit na ibinabagsak sa ulo ni Mateo. Ang kanyang sariling ina at pinsan ang nagpinta sa pinakamamahal niyang asawa bilang isang bayaran at taksil. Lumabas si Mateo mula sa klinika na tila nawalan ng sariling kaluluwa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at pagiwang-giwang. Parang isang taong pinagkaitan ng hangin upang huminga. Sa kanyang paglapit sa sasakyan, bumuhos sa kanyang alaala ang araw na itinaboy niya si Clara palayo. Nakita niya muli sa kanyang imahinasyon ang mga mata nitong namumula sa kakaiyak, ang pagmamakaawa nito habang nakaluhod sa sahig at ang malupit niyang pagtalikod. Paanong naging ganoon siya kamanhid? Paano niya nagawang durugin ang nag-iisang babaeng walang ginawa, kundi ang mahalin siya ng totoo? Pagpasok niya sa loob ng kanyang kotse, ibinagsak ni Mateo ang kanyang muka sa manibela. Ang lalaking kinatatakutan at iginagalang sa buong bansa ay tuluyang bumigay. Isang malalim at tahimik na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, sinundan ng patuloy na pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong siya ay naging isang tanyag na bilyonaryo, umiyak siya ng labis-labis, isang pag-iyak na puno ng matinding pagsisisi, hiya at dusa para sa pamilyang sarili niyang mga kamay ang sumira. Habang pilit niyang kinakalma ang sarili, isang madilim na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Nasaan ang makapal na dokumentong pinirmahan ni Clara kagabi sa ospital na ipinagmamalaki ng kanyang ina? Bago pa man siya makabuo ng teorya, umilaw ang screen ng kanyang telepono mula sa isang mensahe ng kanyang lihim na tauhan sa kumpanya. Nakasaad doon na inihahanda na ni Leandro ang mga pulis at hawak na nito ang kontratang naglalaman ng pekeng pag-amin ni Clara. Ipapaaresto at ikukulong nila si Clara ngayong umaga upang tuluyan itong mapatahimik bilang isang kriminal at makuha si Toby pabalik sa mga De Leon. Agad na binuhay ni Mateo ang makina ng kanyang sasakyan ng buong bilis. Mula sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang tunog ng nag-uunahang mga sasakyan ng awtoridad na tila mga anino ng kamatayan na nagmamadaling kunin ang nalalabing kalayaan ng babaeng minsan na niyang winasak. Bago pa man tuluyang magliwanag ang kalangitan, isang matinding gulo ang gumimbal sa tahimik at masikip na iskinita ng mga squatter. Dumating ang mga awtoridad sa ilalim ng malamig na ambon. Pitbit ang isang pekeng dokumento ng pag-aresto na maagang inasikaso ni Leandro. Ngunit bago pa man nila marating ang sira-sirang pintuan ng inuupahang kwarto ni Clara, naramdaman na ng ginang ang paparating na panganib. Alam niyang hindi titigil ang mga demonyo sa pamilya De Leon hanggat hindi siya nakukulong at tuluyang naaagaw sa kanya ang bata. Sa tulong ni Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na nag-iisang nagpakita ng habag sa kanila, itinago si Clara at ang nanghihinang si Toby sa ilalim ng isang bunton ng mga mababaho at lumang kumot sa likod bahay. Habang pilit na kinakatok at binubuksan ng mga pulis ang pinto sa harapan, dahan-dahan at tahimik na tumakas ang mag-ina, mahigpit na magkayakap habang lumulusot sa madilim at maputik na eskinita palabas ng looban. Samantala, halos liparin ni Mateo ang kalsada habang mariing nakabaon ang kanyang paa sa silinyador ng sasakyan. Wala siyang pakialam sa mga batas trapiko na kanyang nilalabag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at impluensya bilang isang makapangyarihang bilyonaryo upang tawagan ang pinakamataas na pinuno ng kapulisan, ipinag-utos na ipawalang bisa agad ang kasong isinampa ng kanyang pinsan. Walang sino man ang maaaring dumampot kay Clara.
Walang sino man ang maaaring manakit sa kanyang asawa. Iyon ang pangakong isinisigaw ng kanyang nagdurugong puso habang walang patid. Ang kanyang pagmamaneho patungo sa huling lugar na nakuha ng kanyang investigador. Nang makarating si Mateo sa looban, sinalubong siya ng mabahong amoy ng kanal at basurang nakakalat sa gilid. Wala siyang pakialam kung madumihan man ang kanyang sapatos na nagkakahalaga ng 100,000. Tumakbo siya hanggang sa marating ang maliit na kwarto, ngunit huli na ang lahat. Wala ng tao. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng lumang kahoy, amag, at ang malamig na hangin na pumapasok sa sirang bintana. Sa gitna ng maruming sahig, naiwan ang isang pares ng kupas at butas-butas na sapatos na degoma. Dahan-dahang lumuhod ang makapangyarihang lalaki sa putikan. Nanginginig niyang dinampot ang lumang sapatos ni Clara at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Pumatak ang kanyang mga maiinit na luha. Hinuhugasan ang magaspang na tela nito. Ang sakit ng pagkawala ay tila pumuputol sa kanyang hininga. Ganito ba kahirap ang naging buhay ng babaeng minsan niyang pinangako ang bibigyan ng paraiso? Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang matapang na boses ng matanda ang umalingaw-ngaw sa hamba ng pintuan. Nakatayo roon si Aling Rosa, nakapamewang at walang takot na pinagmamasdan ang mayamang lalaking nakaluhod sa putik. Mayaman ka nga, pero bulag ang puso mo, mariing sumbat ng matanda na may kasamang pagkasuklam. Kung kailan ubos na ang tao at nasimot na ang pag-asa ng mag-ina dahil sa kalupitan ninyo, saka ka pupunta rito para magmakaawa. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na sibat na tumagos at bumaon ng malalim sa kaluluwa ni Mateo. Wala siyang naisagot, kundi ang patuloy na paghikbi. Isang malaking katanungan ang patuloy na sumusugat sa isipan ni Mateo. Saan pupunta ang isang inang walang dalang kahit na anong yaman, walang matatakbuhan, at karga-karga ang isang may sakit na bata sa ganitong kalupit na mundo? Buo na ang kanyang desisyon. Hahanapin niya si Clara kahit sa ang sulok ng mundo siya makarating, kahit ang buong yaman at buhay pa niya ang kapalit. Ngunit bago pa man siya makatayo mula sa pagkakaluhod, nagliwanag ang screen ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang sagutin niya ito, bumungad ang isang boses na nagpatigas sa mga balahibo sa kanyang batok. Mateo, umuwi ka ngayon din. Kailangan nating mag-usap tungkol sa bata. Ang matalim na boses ng kanyang ina ay tila isang kutsilyong handang pumatay ng isa na namang inosenteng kaluluwa. Ang lamig ng hangin sa loob ng naglalakihang bulwagan ng mansyon ng mga De Leon ay tila nanunuot hanggang sa mga buto ni Mateo nang humakbang siya papasok. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Carmen, na tahimik at payapang humihigop ng tsaa mula sa isang mamahaling porselanang tasa. Maayos ang pagkakatali ng buhok nito, suot ang paboritong perlas sa leeg at tila walang anumang bagyo ng kasamaan o nabasag na pamilya ang dumaan sa mga kamay nito. Ang kapayapaang yon sa mukha ng ginang ay nagpainit sa kumukulong dugo sa mga ugat ni Mateo. Walang anumang pasubali na ibinagsak ni Mateo ang lukot na papel ng DNA test sa ibabaw ng babasaging mesa, sapat upang mayanig ang lalagyan ng tsaa ng kanyang ina. Tiningnan lamang ito ng donya. Ibinaba nito ang tasa ng may perpektong panimbang. Hindi man lang nagbago ang kalmadong ekspresyon ng kanyang mukha, na tila ba isang basurang papel lamang ang inihain sa kanya. Kumurap si Mateo, ang boses ay nanginginig sa matinding puot. Alam ko na ang lahat, Mama. Anak ko si Toby at ikaw. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Binayaran ninyo ang doktor ni Clara para magsinungaling para itaboy ko ang nag-iisang babaeng minahal ko. Sa halip na humingi ng tawad, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tumayo si Doña Carmen, ang mga mata ay nanlalamig at biglang napuno ng pekeng luha na kay daling ipatawag ng kanyang pagiging mapagkunwari. Ginamit agad nito ang utang na loob bilang sandata. Ganyan mo ba ako susuklian, Mateo?
Matapos kong isakripisyo ang buong buhay ko nang mamatay ang papa mo para lang hindi bumagsak ang imperyo natin, ginawa ko ang lahat ng yon para protektahan ka, para protektahan ang pangalan natin mula sa isang babaeng walang ibang habol kundi ang pera mo. Habang patuloy na naghuhugas kamay ang kanyang ina gamit ang mga baluktot nitong katwiran, lihim na ipinasok ni Mateo ang kanyang kamay sa bulsa ng pantalon at pinindot ang record button ng kanyang telepono. Tinitigan niya ng diretso ang ginang, kinakalmot ang natitirang pasensya upang pilitin itong tanggalin ang kanyang maskara. Kaya pala inutusan mo si Leandro na ikulong si Clara? Kaya pala pinapirma mo siya ng kontrata kagabi para ibigay ang anak ko at para akuin niya ang kasalanan ng pamangkin mong magnanakaw? Dahil lang sa mahirap siya, Mama? Dahil lang sa mahirap siya ay tinanggalan mo siya ng karapatang maging tao? Tila naputol ang huling pisi ng pagtitimpi ni Doña Carmen. Nawala ang pekeng luha nito. Pinalitan ito ng umaapoy na kayabangan ng isang taong uhaw sa kapangyarihan. Oo, ako ang nagpalayas sa kanya. Mariin at galit na sigaw ng Donya na umalingaw-ngaw sa buong sala. Basura siya, Mateo. Isang hamak na labandera na walang maipagmamalaki, kundi ang awa mo. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito at kailanman ay hindi ko hahayaang maging tagapagmana ng mga De Leon ang isang batang galing sa maruming sinapupunan niya. Nakaramdam ng matinding pagduduwal si Mateo. Tila umurong ang kanyang bituka nang marinig ang mga mismong salitang nagmula sa ina. Kinamuhian niya ang kanyang sarili. Kinamuhian niya ang mismong dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Dahil napagtanto niyang ito ang parehong dugong nagbibigay buhay sa isang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Kung yan ang pamantayan ng pamilyang ito, mas gugustuhin ko pang maging isang hamak na basura. Malamig ngunit buo ang loob na pahayag ni Mateo. Mula ngayon, tapos na ang lahat ng obligasyon ko sa iyo. Kalilimutan kong naging ina kita. Bilang patunay ng kanyang tuluyang pagtalikod, dahan-dahang hinubad ni Mateo ang mabigat na singsing na jade sa kanyang hinlalaki, ang pamana at simbolo ng pagiging pinuno ng angkan ng mga De Leon sa loob ng maraming henerasyon. Walang pag-aatubili, padarag niya itong itinapon sa malalim na fish pond sa gitna ng sala. Lumubog ang makasaysayang alahas kasama ng mga isda, tinangay ng tubig na tila tuluyang paglubog ng halaga nito sa puso ng binata. Ngunit bago pa man makahakbang si Mateo palabas ng mansyon upang hanapin ang kanyang mag-ina, malakas na bumukas ang pangunahing pinto mula sa labas. Pumasok ang kanyang pinsang si Leandro, suot ang isang nakakabanas na ngiti. Ngunit hindi ito nag-iisa. Nakasunod sa kanyang likuran ang ilan sa mga matatandang miyembro ng Board of Directors ng kanilang kumpanya. Pawang mga seryoso at may dalang mga dokumentong nakapaloob sa itim na mga folder. May kung anong maitim na balangkas ang nagaganap na hindi na paghandaan ng mag-ina. Masyado ka ng huli, pinsan. Wala ka ng kapangyarihan dito, ani Leandro. Ang boses ay puno ng mapangahas na panalo. Ang halakhak nitong puno ng lason ay nag-iwan ng nakakakilabot na alingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nagbabadya ng isang napakalaking pagbagsak na yayanig, hindi lamang sa buhay ni Mateo, kundi sa buong imperyo ng mga De Leon. Sa loob ng malamig na silid ng pulong kung saan madalas nagagawang batas ang kapalaran ng libu-libong manggagawa. Nakatayo si Mateo sa harap ng mga board of directors na tila mga huradong handang bumitay sa kanya. Ang bawat sulyap ng matatandang lalaki at babae sa paligid ay punong-puno ng paghatol at paniningil. Sa gitna nila ay si Leandro, may hawak na mga dokumentong nagsisilbing bala upang tuluyan siyang pabagsakin mula sa trono ng kumpanyang kanyang pinakaingatan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leandro. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Punong-puno ng pagmamataas habang inilalatag ang iskandalo ng pagkakaroon ni Mateo ng anak sa labas. At ang di umano ay kapabayaan nito sa tungkulin dahil sa isang hamak na babae.
Ngunit sa halip na magpaliwanag o magmakaawa para sa kanyang posisyon, isang malamig at misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Hindi siya sumagot sa mga paratang ng pinsan. Sa halip, lumakad siya patungo sa gitna ng silid at pinindot ang remote control ng malaking monitor. Sa isang iglap, bumungad sa lahat ang mga record ng bank transfer at mga dokumento ng kumpanya na nagpapatunay sa sistematikong pagnanakaw at paglustay ng pondo na ginagawa ni Leandro sa loob ng maraming taon. Kasunod nito ay ang pag-alingawngaw ng malinaw na boses ni Doña Carmen mula sa speaker, ang pag-amin nito sa paninira kay Clara at ang pakikipagkuntsaba kay Leandro. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging nakakabingi. Ang mukha ni Leandro ay unti-unting namutla hanggang sa maging kulay abo, habang si Doña Carmen naman ay tila nawalan ng lakas at napasandal sa pader, hindi makapaniwala na ang sarili niyang anak ang maglalantad sa kanilang dumi. Hindi ko na kailangan ng posisyong ito kung ang pundasyon ng imperyong ito ay binuo mula sa luha at dugo ng mga inosente. Matapang na pahayag ni Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, narinig mula sa labas ang paparating na tunog ng mga sasakyan ng batas. Hindi ito ang mga sirena na naririnig sa telebisyon, kundi ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga pulis na pumasok sa loob ng silid. Mateo na mismo ang tumawag sa kanila bago pa man magsimula ang pulong. Walang nagawa si Leandro kundi ang yumuko habang inilalagay ang mga bakal na posas sa kanyang mga kamay, samantalang si Doña Carmen ay patuloy na nagsisigaw tungkol sa dangal ng pamilya na wala na namang saysay. Sa harap ng lahat, kumuha si Mateo ng isang pluma at mabilis na nilagdaan ang isang kasulatan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang personal na shares at yaman sa isang foundation na tumutulong sa mga mahihirap na ina at bata. Ibinigay niya ang lahat. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang Rolex na nagkakahalaga ng milyon-milyon at inilapag ito sa ibabaw ng mahabang mesa. Kasunod nito ay ang kanyang mamahaling suit jacket na kanyang isinampay sa likod ng upuan. Ang tanging natira sa kanya ay ang puting polo na bukas ang unang 2 butones, ang kanyang pagkatao at ang kanyang kalayaan. Ito na ang huling bayad ko sa utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat sa akin. Sambit niya bago tuluyang tumalikod. Lumabas siya ng gusali na hindi man lang lumingon sa likuran. Ang init ng sikat ng araw sa labas ay tila humahaplos sa kanyang balat. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan sa loob ng air-conditioned na opisina. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaang iyon ay tila walang kabuluhan kung hindi niya kasama ang kanyang pamilya. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa ospital upang sunduin si Toby at harapin ang anumang galit na ilalabas ni Clara. Ngunit nang makarating siya sa nursing station, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mateo nang makita ang naguguluhang mukha ng mga nurse. "Sir, pasensya na po. May isang babaeng dumating kanina at nagpakilalang kamag-anak ninyo. Inilabas na po nila ang bata mahigit 1 oras na ang nakakalipas." Ang paliwanag nangyari sa puting unipormeng babae. Naramdaman ni Mateo ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang malakas na kaba ang lumamon sa kanyang katawan. Sino ang kukuha sa bata? Wala nang ibang tao ang maaring gumawa nito kundi si Clara o ang masamang kamay na pilit pa ring humahabol sa kanila. Ang tunog ng papalayo at nagmamadaling sasakyan ng ambulansya sa labas ay tila naging hudyat ng isa na namang malaking bagyo na handang sumira sa muling pagbubuo ng kanyang buhay. Halos mabali ang leeg ni Mateo sa bilis ng kanyang paglingon sa mga nurse. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Kumaripas siya ng takbo patungo sa security room ng ospital, ginagamit ang huling bahagi ng kanyang awtoridad upang piliting makita ang mga recording ng kamera sa pasilyo. Sa malabo at itim-puting video, nakita niya ang isang babaeng nakayuko.
Suot ang isang malaking jacket at sombrero upang itago ang mukha. Ngunit kahit gaano pa ito magbalat kayo, kilala ni Mateo ang bawat galaw ng babaeng yon. Si Clara, kasama ang matandang si Aling Rosa, mabilis nilang inilabas si Toby sa isang gilid na pinto bago pa man dumating ang sinuman. Napaupo si Mateo sa malamig na sahig ng security room. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Para kay Clara, siya at ang kanyang ina ay iisang panig lamang, mga halimaw na dapat takbuhan. Ang takot ni Clara ay mas matimbang kaysa sa kahit anong pangakong bitbit niya. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Ang lalaking dati ay kinatatakutan sa mga boardroom ay tila naging isang anino na lamang. Naninirahan si Mateo sa isang maliit at mainit na kwarto sa isang paupahan na malapit sa daungan, kung saan ang tanging bentilasyon ay isang maliit na bintanang laging may amoy ng usok at lansa. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at mamahaling gadget lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng sugat at dumi mula sa pagtatrabaho bilang isang kargador sa umaga at super sa gabi. Ang bawat sentimong kinikita niya ay napupunta sa mga impormanteng nangako na ituturo kung nasaan ang kanyang mag-ina. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gitna ng matinding sikat ng araw, isang maliit na balita ang nakarating sa kanya. May isang babaeng payat at laging nakayuko na nagtitinda ng kakanin sa isang liblib na barangay sa dulo ng Maynila. Sinasabing may kasama itong isang batang lalaki na madalas hikain at laging nakatago sa loob ng kanilang dampa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Narating niya ang isang puok na tila nakalimutan na ng gobyerno. Ang amoy ng imburnal at bulok na isda ay nanunuot sa kanyang ilong, habang ang putik ay tumatalsik sa kanyang luma at kupas na pantalon. Bawat hakbang niya sa makipot na eskinita ay tila isang paglalakbay patungo sa katotohanang matagal na niyang pilit na tinatakasan. Napatigil siya sa dulo ng isang kalsada nang makita ang isang pamilyar na bulto sa malayo. Sa ilalim ng isang malaking dahon ng saging na ginagawang panangga sa biglang buhos ng ulan, may isang babaeng naglalakad ng mabilis. Kargas niya ang isang bata na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bigat ng bata at ng 2 malalaking basket ng paninda na nakasabit sa kanyang mga braso. Naramdaman ni Mateo ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng ulan na humahaplos sa kanyang mukha ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang pagsisisi. Dahan-dahan siyang humakbang. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng tunog sa malambot na putik. Clara. Ang mahinang tawag ni Mateo. Ang boses ay nanginginig at halos kainin ang tunog ng ulan. Napatigil ang babae. Dahan-dahan itong lumingon at doon ay muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit walang bakas ng kagalakan sa mukha ni Clara. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng bituin para kay Mateo, ngayon ay tila isang malalim na balon ng yelo. Isang tinging puno ng puot, pagod at isang pader na tila hinding-hindi na muling mabubuwag ng kahit anong yaman o salita. Nakaluhod sa putikan si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng basang damit ni Clara. Ngunit bago pa man niya madampyan ng tela, mabilis na umatras ang babae. Buong puwersa nitong itinaas ang kanyang pingga, ang mabigat na kahoy na ginagamit sa pagtitinda, upang gumawa ng harang sa pagitan nilang dalawa. Ang dulo ng kahoy ay tumama sa dibdib ni Mateo, isang babala na bawal siyang lumapit. Bawal niyang pasukin ang maliit at tahimik na mundong binuo ni Clara mula sa mga durog na pangarap. Clara, makinig ka. Iniwan ko na ang lahat. Wala na ang kumpanya, wala na ang yaman ko. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang boses ay siksik sa pagsisisi, habang ang ulan ay patuloy na humahalo sa kanyang mga luha. Alam ko na ang lahat ng ginawa ni Mama. Alam kong niloko nila ako. Patawarin mo ako, Clara. Pakiusap,
Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa inyo ni Toby. Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tunog na mas masakit pakinggan kaysa sa kulog na gumigimbal sa kalangitan. Tiningnan niya si Mateo mula sa marumi nitong buhok hanggang sa mga kalyo sa kamay nito, ngunit walang bakas ng habag sa kanyang mga mata. Ang sorry mo ba, Mateo, ay kayang magpakain sa anak ko? Mabubura ba ng sorry mo yung gabing halos mamatay kami sa gitna ng ulan dahil itinaboy mo kami na parang mga aso? Bulyaw ni Clara, ang bawat salita ay may bigat ng 3 taong pagdurusa. Huwag kang magmalinis dito. Ang yaman mo ay marumi at ang presensya mo ay lason sa amin. Umalis ka na bago ko pa makalimutang naging asawa kita. Mabilis na tinalikuran ni Clara ang lalaki at pumasok sa loob ng kanyang maliit na dampa na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy. Ang malakas na paghampas ng pinto ay naging hudyat ng muling pagkukulong ni Clara sa kanyang puso. Naiwan si Mateo sa labas, nakatulala sa saradong pintuan habang ang ulan ay lalong lumalakas, tila nakikiramay sa kanyang pagkagapi. Sa buong magdamag, hindi umalis si Mateo. Nanatili siyang nakatayo. Pagkatapos ay naupo sa basang lupa sa tapat ng dampa ni Clara. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang labi ay nagkukulay asul na. Ngunit hindi niya alintana ang dusa ng katawan. Sa paligid, ang mga kapitbahay ay nagsimulang maglabasan, bumubulong at nagtatawanan habang pinagmamasdan ang kakaibang tanawin ng isang lalaking mukhang disente ngunit nagpapakababa sa putikan. Si Aling Rosa, na may bit-bit na timba ng maruming tubig na pinaghugasan ng isda, ay walang abog na isinaboy ito sa harap ni Mateo. Ang malansang amoy at dumi ay kumapit sa kanyang damit, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa pedestal ng kapangyarihan. Nang sumikat ang araw, ang liwanag ay tumama sa maputla at nanunuyong mukha ni Mateo. Bumukas ang pinto at lumabas si Clara. Bit-bit ang kanyang mga basket ng kakanin para sa araw na yon. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling matigas ang kanyang anyo. Bago pa man siya makahakbang paalis, pilit na tumayo si Mateo kahit na ang kanyang mga binti ay tila wala ng lakas. Ako na ang magbubuhat ng paninda mo, Clara. Ang mahina, ngunit determinadong alok ni Mateo. Lumapit siya at pilit na kinuha ang mabigat na pingga mula sa balikat ng babae. Kahit na nahihirapan at muntik ng mabuwal dahil sa bigat at panghihina, hindi binitawan ni Mateo ang kahoy. Nais niyang iparamdam na handa siyang pasanin ang lahat ng bigat na ipinatong niya sa balikat ni Clara noong mga panahong tinalikuran niya ito. Clara, sa kabilang banda ay hindi tumingin sa kanya. Naglakad ito ng mabilis patungo sa palengke, hinahayaan ng lalaking minsan ay naging bilyonaryo na maging kargador ng kanyang mga paninda sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng buong barangay. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang magpasya si Mateo na manirahan sa isang maliit at butas-butas na dampa, katabi lamang ng tinitirhan ni na Clara. Ang bawat gabi ay isang pakikipagbuno sa init, lamok at sa ingay ng paligid na hindi niya kailanman inakalang iiral sa kanyang mundo. Ang silid na tinitirhan niya ngayon ay mas maliit pa sa banyo ng kanyang dating opisina. Ngunit tinitiis niya ang lahat ng ito upang mapatunayan ang kanyang katapatan. Tuwing madaling araw, bago pa man magising ang buong barangay, naglalakad na si Mateo patungo sa malapit na daungan upang magtrabaho bilang isang kargador. Ang bawat kaban ng bigas at bulto ng mga kalakal na pinapasan niya ay tila nagpapabigat sa kanyang katawan, ngunit bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraang kasalanan. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mamahaling pluma at dokumento lamang ang hinahawakan, ngayon ay puno na ng matitigas na kalyo at mga sugat na hindi na halos gumagaling. Sa kabila ng pagod at panghihina,
Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang sulyap sa mukha ni Clara tuwing dadaan siya sa tapat ng bahay nito. Lagi siyang nagiiwan ng mga supot ng masustansyang pagkain, bitamina at gatas na kailangan ni Toby sa tapat ng pintuan ni Clara. Pagkatapos ay mabilis siyang magtatago upang hindi siya makita. Nais niyang makatulong nang hindi na kailangang makipagtalo. Ngunit isang hapon, hindi na nakapagpigil si Clara. Nang makita niya ang mga supot sa labas, kinuha niya ang mga ito at mabilis na naglakad patungo sa dampa ni Mateo. Sa harap ng maraming tao, walang abog na inihagis ni Clara ang mga supot sa putikan sa paanan ni Mateo. Sa tingin mo ba ay mabibili mo ang kapatawaran ko sa pamamagitan ng mga ito? Hindi namin kailangan ang galing sa maruming kamay mo, Mateo. Itago mo ang pera mo dahil ang dignidad namin ay hindi na muling mabibili ng kahit anong yaman. Ang galit na pahayag ni Clara. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong iskinita. Hindi sumagot si Mateo. Nanatili siyang nakayuko habang pinagmamasdan ang mga basag na bote ng gamot at tumatapon na gatas sa lupa. Matapos umalis ni Clara, dahan-dahan niyang iniluhod ang kanyang mga binti at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na gamot. Pinupunasan ang dumi ng lupa mula sa mga ito gamit ang kanyang sariling damit. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit ng pagkapahiya, kundi dahil sa sakit na nararamdaman ni Clara na hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa. Nang gabi ring iyon, isang malakas na bagyo ang biglang bumisita. Ang hangin ay humahagupit ng napakalakas at ang ulan ay tila nagagalit sa bawat bubong na tinatamaan nito. Narinig ni Mateo ang kalansing ng yero mula sa bahay ni Clara. Ang bubong nito ay unti-unti nang natatanggal dahil sa lakas ng hangin. Sa kabila ng matinding lagnat at panghihina ng katawan dahil sa maghapong pagtatrabaho, agad na lumabas si Mateo. Kinuha niya ang martilyo at ilang pako at sa gitna ng kadiliman at rumagas ang ulan, pilit siyang umakyat sa madulas na bubong ng dampa ni Clara. Ang bawat martilyo niya sa yero ay isang pakikipagpatintero sa kamatayan dahil sa dulas at lakas ng hangin. Habang pilit niyang isinesiguro ang huling bahagi ng yero, biglang nadulas ang kanyang paa. Napasigaw si Mateo nang tumama ang kanyang braso sa matalas na gilid ng yero, lumilikha ng isang mahaba at malalim na sugat na agad na nilabasan ng dugo. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita ni Clara ang lahat. Nakita niya kung paano bumagsak ang katawan ni Mateo sa maputik na lupa. Ang dugo ay humahalo sa itim na tubig ng ulan. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Mateo habang pilit nitong itinatayo ang sarili kahit hirap na ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang galit na matagal na niyang iniingatan ay tila nagkakaroon na ng mga unang lamat. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hamba ng bintana, nanginginig sa pagitan ng kagustuhang tumulong at ng takot na muling masaktan. Kinaumagahan, binalot ng kakaibang katahimikan ang lugar, ngunit ang katahimikang yon ay agad na nabasag. Ang tunog ng mga mamahaling gulong ng sasakyan na dumaraan sa putikan ay kumuha sa atensyon ng lahat. Tatlong itim at nagkikintabang sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng iskinita. Bumukas ang pinto ng isang sasakyan at lumabas ang isang ginang na may hawak na mamahaling payong. Suot ang kanyang pinakaeleganteng bestida na tila isang sampal sa kahirapan ng paligid, si Doña Carmen. Ang kanyang malamig at mapanghamong tingin ay agad na nakatuon sa dampa ni Clara. Tingnan mo nga naman ang naging bagsak ng aking anak sa lugar na ito. Panahon na para tapusin ang palabas na ito. Ang boses ng Donya ay puno ng lason at panunukso, nagbabadyang muling gigibain ang anumang kapayapaang pilit na binubuo ni Mateo at Clara. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Carmen ay tila isang lason na nahumalo sa mabahong hangin ng iskinita. Bawat hakbang ng kanyang sapatos na gawa sa balat ng hayop ay nag-iiwan ng malalim na marka
sa malambot na putik. Isang dumi na pilit niyang iniiwasan sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mamahaling bestida. Huminto siya sa harap ng dampa ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadiri habang nakatitig sa sira-sirang pintuan na tila anumang sandali ay babagsak na. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Donya. Iwinagayway niya ang isang puting papel na may selyo ng korte. Isang pekeng kautusan na nagsasaad na ang bata ay kailangang kunin sa pangangalaga ni Clara dahil sa kawalan nito ng kakayahang pinansyal at maayos na tirahan. Ibigay mo sa akin ang bata, Clara. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga pulis palabas ng lunggamong ito. Ang mariing utos ni Doña Carmen. Ang boses ay siksik sa pananakit at kapangyarihan. Napayakap ng mahigpit si Clara kay Toby na noon ay nanginginig sa takot sa likuran ng kanyang ina. Ang puso ni Clara ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ngunit sa kabila ng takot, nanindigan siya. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang hawakan mo muli ang buhay namin. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Bago pa man makahakbang ang mga bodyguard ni Doña Carmen, isang figura ang humarang sa kanilang harapan. Si Mateo. Ang kanyang kanang braso ay balot ng isang maruming tela na dugu-dugo pa dahil sa sugat kagabi. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Subukan mong hawakan ang mag-ina ko, Mama. Kalilimutan kong ina kita at ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Ang banta ni Mateo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Isang mapanghamong halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Tingnan mo ang sarili mo, Mateo. Nagmakaawa ka sa akin dati para sa yaman. Ngayon ay nagpapakabayani ka para sa isang babaeng winasak na ang buhay mo. Kunin ang bata. Ngayon din. Ang sigaw ng matanda sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang metal na sandok na pilit na hinahampas sa isang lumang kaldero. Si Aling Rosa. Mabilis na lumabas ang matanda mula sa kanyang bahay, hawak ang isang mahabang walis tingting. Kasunod nito ay ang pagbukas ng mga pintuan ng iba pang mga dampa sa paligid. Isa-isang lumabas ang mga kalalakihan na may hawak na mga kahoy, ang mga kababaihan na may bitbit na mga bato, at ang mga bata na puno ng galit ang mga mata. Isang pader ng mga tao ang nabuo sa paligid ng dampa ni na Clara. Ang bayanihan na matagal nang nananalaytay sa kanilang komunidad ay biglang nagliyab. Hindi nila hahayaang apihin ang isa sa kanila ng isang taong mayaman na walang puso. Napatigil ang mga bodyguard. Sa kabila ng kanilang laki at armas, hindi nila kayang tapatan ang dami at ang nagkakaisang galit ng mga taong walang nang mawawala sa buhay. Ang naganap ng ang isang maliit na batang lalaki ay kumuha ng isang dakok na basang putik at buong lakas na inihagis ito sa puting-puting bestida ni Doña Carmen. Ang putik ay tumalsik sa kanyang dibdib, dumi na tila sumisimbolo sa dumi ng kanyang sariling kaluluwa. Napasigaw sa pandidiri ang Donya. Ang kanyang mukha ay namula sa hiyayang hindi niya kailanman inakalang mararanasan sa ilalim ng mga mahihirap. Dahil sa takot na lalong lumala ang kaguluhan, napilitang umatras si Doña Carmen. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan, ngunit bago pa man maisara ang pinto, ibinaba niya ang bintana at tinitigan si Clara ng may matinding pait. Sigabuso ka habang may oras pa, Clara, dahil bukas sisiguraduhin kong ang batang iyan ay babalik sa akin. Kahit na wala na itong hininga, ang huling lason na binitawan ng Donya bago humarurot ang kanilang mga sasakyan palayo sa iskinita. Naiwan ang katahimikang puno ng kaba. Ang banta ng Donya ay tila isang anino na hindi na aalis sa isipan ni Clara, habang si Mateo naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng daan, tila isang gwardiyang handang ialay ang huling patak ng kanyang dugo
para sa kaligtasan ng pamilyang pilit niyang binubuo muli. Ang gabi sa iskinita ay tila isang mahabang buntong hininga ng takot. Sa kabila ng katahimikan, dama ang bigat ng bawat sandali habang ang mga naninirahan sa looban ay nananatiling gising, tila mga bantay na naghihintay sa isang hindi nakikitang kaaway. Si Mateo ay nanatiling nakaupo sa tapat ng pintuan ni Clara. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig at magaspang na pader ng dampa. Ang kanyang sugat sa braso ay kumikirot sa bawat pintig ng kanyang puso, ngunit mas pinipili niyang danasin ang hapdi kaysa ang ipikit ang kanyang mga mata. Para sa kanya, ang bawat sandali ng pagpupuyat ay bahagi ng kanyang penitensya para sa mga taong kinalimutan niya ang kanyang tungkulin bilang asawa at ama. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Lumabas si Clara, suot ang isang lumang t-shirt na kupas na ang kulay, bitbit ang isang baso ng mainit na tubig. Hindi siya tumingin ng diretso kay Mateo, ngunit ang kanyang mga galaw ay hindi na kasing bangis ng dati. Inilapag niya ang baso sa tabi ng lalaki. Ang singaw ng tubig ay naghatid ng bahagyang init sa malamig na hangin. Uminom ka muna. Baka hindi ka na makatagal bukas kung magpapakamatay ka sa lamig dyan. Ang mahinang wika ni Clara. Ito ang unang pagkakataon na ang kanyang boses ay walang halong panunumbat. Kinuha ni Mateo ang baso. Ang init nito ay humaplos sa kanyang naninigas na mga daliri. Salamat, Clara. Sagot niya. Ang kanyang boses ay paos. Tumingin siya sa malayo, sa mga anino ng mga bahay na tila nagkakapatong-patong. Bakit mo ba ginagawa ito, Mateo? Wala ka ng kumpanya, wala ka ng yaman. Bakit mo tinitiis ang dumi at hirap dito? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na lungkot. Hinarap siya ni Mateo. Ang kanyang paningin ay diretso at tapat. Para sa pag-ibig na pinatay ko, Clara. Isang pag-ibig na akala ko ay wala na, pero sinusubukan kong buhayin ulit sa bawat butil ng pawis at bawat sugat na tinatanggap ko rito. Hindi ko kailangan ng palasyo kung wala naman kayo ni Toby doon. Sa mga sandaling iyon, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Nang tanggapin ni Mateo ang baso mula sa kamay ni Clara, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng hindi sinasadya. Isang kuryente ng kaba at pamilyar na init ang gumapang sa balat ni Mateo. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Clara, ngunit sa halip na bumitaw agad, nanatili ang kanilang mga balat sa isang masaselang ugnayan sa loob ng ilang segundo. Ang distansyang pilit nilang binuo sa loob ng 3 taon ay tila naglaho sa isang simpleng pagdampi. Ang tibok ng puso ni Mateo ay bumilis, isang pakiramdam na tila muli siyang nabuhay matapos ang mahabang panahon ng pagiging patay. Subalit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang nilamon ng isang nakapangingilabot na sigaw mula sa dulo ng iskinita. Sunog! Sunog sa bahay ni Aling Rosa! Ang dilim ng gabi ay biglang napunit ng isang kulay rosas at kahel na liwanag. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa tuyong kahoy at plastik na bubong ng bahay ng matanda. Ang tunog ng tuyong kahoy na nilalamon ng apoy ay tila mga putok ng baril na naghahatid ng takot sa lahat. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa paligid, itim at makapal, na tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa buong komunidad. Toby! Ang tanging naisigaw ni Clara habang mabilis na tumatakbo pabalik sa loob ng kanyang dampa. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nag-uunahang magbitbit ng mga timba ng tubig at ang ingay ng mga nagsisigawang kapitbahay ay pumupuno sa hangin, hindi napansin ni Mateo ang isang itim na anino na mabilis na lumabas mula sa likod ng dampa ni Clara. Ang aninong yon ay may pasan na isang bultong nakabalot sa kumot. Isang bultong pamilyar ang laki. Mabilis na pumasok si Clara sa kanyang silid, ngunit ang kanyang pag-asa ay biglang gumuho nang makita ang sirang pinto sa likod at ang bakanting higaan ng kanyang anak. Ang tanging naiwan ay ang paboritong laruan ni Toby
na nakahandusay sa sahig. Mateo, wala si Toby. Kinuha nila si Toby. Ang hysterical na sigaw ni Clara habang lumalabas ng bahay, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sindak. Mula sa di kalayuan, sa gitna ng usok at naglalagablab na apoy, umalingaw-ngaw ang isang napakapait at matining na iyak ng isang bata na unti-unting lumalayo. Tila tinatangay ng isang halimaw na nagtatago sa dilim. Takbo, Mateo! Doon sila papunta sa lumang tulay. Ang hiyaw ni Clara na bumasag sa ingay ng naglalagablab na apoy. Hindi na ininda ni Mateo ang hapdi ng kanyang sugatang braso o ang usok na sumasakal sa kanyang baga. Mabilis silang nagtatakbo patungo sa direksyon ng maruming ilog kung saan matatagpuan ang isang luma at kinakalawang na tulay na gawa sa mga scrap na bakal. Sa dulo ng tulay na aaninag nila ang isang anino. Hindi ito si Doña Carmen. Ang humaharap sa kanila ay ang pinsan ni Mateo na si Leandro, na tila nawala na sa katinuan. Ang mga mata ay nanlilisik sa hininga ng alak at puot. Hawak ni Leandro si Toby sa isang kamay, habang ang kabilang kamay ay may itinatagong matalas na patalim. Ang bata ay wala ng lakas na umiyak, tanging mahihina na lamang na hikbi ang lumalabas sa namumutla nitong labi. Leandro, bitawan mo ang anak ko. Wala na sa akin ang kumpanya. Ibinigay ko na ang lahat. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses, ay puno ng panginginig habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng tulay. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Leandro. Sa tingin mo ba ay pera lang ang habol ko? Sinira mo ang buhay ko, Mateo. Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Dapat lang na mawala ang batang ito para tuluyang mabura ang alaala mo sa pamilyang De Leon. Sa likuran ni na Clara, mabilis ding dumating si Doña Carmen kasama ang kanyang mga gwardya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha ng Donya ay hindi na puno ng kayabangan, kundi ng matinding sindak. Leandro, itigil mo iyan, ang sabi ko, ay kunin mo lang ang bata. Hindi ko sinabing saktan mo. Ang sigaw ng Donya na tila ngayon lamang nagising sa katotohanang ang kanyang mga plano ay humantong sa isang madugong bangungot. Ngunit hindi na nakikinig si Leandro. Itinutok niya ang patalim sa leeg ni Toby. Sa gitna ng matinding takot, dahan-dahang lumuhod si Mateo sa magaspang at kinakalawang na sahig ng tulay. Ang isang bilyonaryong dati ay hindi kayang yumuko sa kahit kanino. Ngayon ay nagmamakaawa sa paanan ng isang kriminal. Pakiusap, Leandro? Nanginginig ang boses ni Mateo habang pilit na pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Kung may pananagutan man dito, ako yon. Huwag mong idamay ang bata. Siya ay walang kinalaman sa mga pagkakamali at alitan ng mga matatanda. Malayang dumaloy ang kanyang mga luha, humahalo sa alikabok at putik na kumapit sa kanyang muka. Halos hindi na niya maitaas ang kanyang ulo habang nagsusumamo. Ako ang handang humarap sa mga naging bunga ng aking mga desisyon, pagpapatuloy niya. Pero pakiusap, bigyan mo ng pagkakataon ang anak ko na mamuhay ng payapa at malayo sa lahat ng ito. Natahimik ang paligid matapos ang kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, wala nang yabang o pagtatanggol sa sarili si Mateo. Isang ama na lamang na desperadong nais protektahan ang kanyang anak mula sa gulong nilikha ng mga pagkakamali ng nakaraan. Sa isang iglap ng pagkakataon, nang makita ni Leandro ang bahagyang paglapit ni Clara upang agawin ang bata, mabilis siyang lumingon at buong lakas na iwinasiwas ang patalim patungo sa direksyon ni Clara. Isang nakapanghihilakbot na sandali ang tila huminto sa pag-ikot ng mundo. Bago pa man madaplisang ang balat ni Clara, isang mabilis na bulto ang humarang sa kanyang harapan. Si Mateo. Gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, niyakap ni Mateo ng buong buo si Clara, ginawang pananggalang ang sariling likuran. Naramdaman ni Mateo ang matinding init na pumasok sa kanyang likod. Isang hapdi na tila sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Ang talim ng kutsilyo ay bumaon ng malalim, sumasagad sa kanyang laman.
Isang mahaba at mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa kabila ng matinding sakit, isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang napasandal ang ulo ni Mateo sa balikat ni Clara. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ibinulong ni Mateo ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Ligtas na kayo. Mahal na mahal kita, Clara. Unti-unting nawalan ng lakas ang mga binti ni Mateo. Ang kanyang puting polo ay mabilis na nabahiran ng malapot at matingkad na pula, na tila isang rosas na namumukadkad sa gitna ng trahedya. Napayakap si Clara sa bumabagsak na katawan ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nabasa ng mainit na dugo ng lalaking minsan niyang sinumpa. Ngunit ngayon ay nag-alay ng buhay para sa kanya. Mateo! Huwag! Mateo, gumising ka! Ang hysterical na tili ni Clara na umalingaw-ngaw sa buong ilog, kasabay ng tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit na sa lugar. Ang katahimikan ng kamatayan ay tila unti-unting lumulukob sa naghihingalong si Mateo. Habang si Clara ay patuloy na humihikbi, tinatawag ang lalaking sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ay tinawag niyang asawa ko. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na bugso ng aircon sa pasilyo ng ospital ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kaba sa dibdib ni Clara. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa tapat ng operating room, mahigpit na nakayakap sa sarili habang ang kanyang mga kamay ay nabahiran pa rin ng tuyong dugo ni Mateo. Sa kanyang kandungan, mahimbing nang natutulog si Toby matapos suriin ng mga nurse. Ligtas na sa panganib, ngunit bakas pa rin ang trauma sa musmos nitong mukha. Ang puting polo ni Mateo na dinala ni Clara ay basa pa rin ng luha at dugo. Isang piping saksi sa kabayanihang ginawa ng lalaking itinuring niyang kaaway. Sa kabilang dulo ng pasilyo, umalingaw-ngaw ang tunog ng mabibigat na sapatos at ang kalansing ng mga posas. Kinakaladkad ng mga pulis si Leandro na hanggang sa huling sandali ay patuloy sa pagsigaw at pagmumura. Ang kanyang mukha ay puno ng hulo at pagkabaliw. Wala nang natira sa kanyang kayabangan. Tanging ang dumi ng kalsada at ang hatol ng batas na magbubulid sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sa isang sulok ng pasilyo, nakita ni Clara si Doña Carmen. Nakaupo ang matanda sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot-gusot at puno ng putik. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos, ngayon ay nakasabog na sa kanyang mukha. Wala na ang kislap ng mga perlas at ang talim ng kanyang mga mata. Nakatingin lamang siya sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang bumubulong ng mga salitang walang kabuluhan. Ang babaeng naniwalang kaya niyang kontrolin ang mundo gamit ang yaman ay tila nawala na sa sariling katinuan nang makita ang duguang katawan ng kanyang kaisa-isang anak. Dahan-dahang tumayo si Clara. Bit-bit ang lahat ng sakit at pang-aaping tiniis niya sa loob ng 3 taon. Lumapit siya sa harap ng Donya. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi niya sinaktan ng matanda. Sa halip, tiningnan niya ito nang may matinding habag na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ito ang karma mo, Doña Carmen. Ang mahinang wika ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Mabuhay ka sa impyernong ginawa mo. Ang kayamanan mo ay hindi nakapagligtas sa anak mo at ang kasamaan mo ang siyang pumatay sa sarili mong dangal. Hindi sumagot ang matanda. Tanging ang malakas na paghikbi lamang ang narinig mula rito habang niyayakap ang sariling mga tuhod. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Dahan-dahang tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang balikat ay tila may mabigat na pasanin. Agad na lumapit si Clara. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok habang hinihintay ang mga salitang magtatakda ng kanyang hinaharap. Bago pa man makapagsalita ang doktor mula sa loob ng silid, umaling-awngaw ang isang mahaba at matinis na tunog mula sa makina.
Isang tunog na diretso at walang patid na nagpapahiwatig ng paghinto ng tibok ng isang puso. Nabitawan ni Clara ang polo ni Mateo. Ang katahimikan ng pasilyo ay tila nilamon ng nakabibinging tunog ng makinang yon, habang ang doktor ay yumuko ng bahagya. Isang senyales na tila nagpapahiwatig ng pinakamatinding takot ni Clara. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon, habang ang huling pag-asa ni Clara ay tila unti-unti nang tinatangay ng malamig na hangin ng ospital. Ang matinis na tunog na yon ay tila isang mahabang karit na pumutol sa huling hibla ng lakas ni Clara. Napasigaw siya sa gitna ng pasilyo, isang hiyaw na puno ng pait at pangungulila, habang ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at bumagsak sa malamig na sahig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mabilis na pumasok ang isang nurse at may inayo sa likuran ng makina. Ang mahabang huni ay biglang naputol, pinalitan ng isang mahina ngunit regular na tunog ng pagtibok. Isang palatandaan na ang kable ay natanggal lamang sa sobrang pagmamadali ng mga doktor kanina. Pasensya na po, ma'am. Maluwag lang po ang pagkakakabit ng sensor. Ang mahinang paliwanag ng nurse habang mabilis itong bumalik sa loob. Para kay Clara, ang ilang segundong yon ay tila isang habambuhay na pagbisita sa impyerno. Napahilig siya sa pader, hinahabol ang kanyang hininga, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pasasalamat. Buhay si Mateo. Lumalaban pa ang lalaking nag-alay ng sariling likuran upang siya ay mabuhay. Lumipas ang 3 mahahabang araw ng paghihintay. Hindi umalis si Clara sa tabi ng kama ni Mateo. Doon na siya natutulog sa isang maliit na silya. Ang kanyang kamay ay laging nakahawak sa malamig na palad ng niyang lalaki. Sa tuwing mararamdaman niya ang bahagyang init ng balat ni Mateo, muling nabubuhay ang pag-asa sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit, ang lahat ng pait ng nakaraan, at ang bawat sampal ng tadhana ay tila naanod na ng agos ng panahon. Ang natira na lamang ay ang dalisay na pagnanais na muling makitang nakadilat ang mga mata ng ama ng kanyang anak. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa bintana ng silid, naramdaman ni Clara ang isang bahagyang pagpisil sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa noong una. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Clara na namumugugto sa kaiiyak, ngunit nakangiti ngayon, tila bumalik ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Si Clara! Ang mahinang bulong ni Mateo, ang boses ay tuyot at halos hindi marinig. Hindi nakapagsalita si Clara. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kamay ni Mateo at doon ay muling umiyak ng labas-labas. Mga luhang hindi na galing sa dusa, kundi sa voo-oa na kaligayahan. Hinayaan ni Mateo na mabasa ng luha ni Clara ang kanyang palad, habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ng babae. Wala nang kailangang sabihing sorry o patawad. Sa katahimikan ng silid na yon, ang kanilang mga puso ay muling nagkaunawaan. Dinala ni Aling Rosa si Toby sa loob ng silid. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tiningnan niya ang kanyang ina at nang tumango si Clara nang may kasamang ngiti, ang bata ay lumingon kay Mateo. Papa? Ang mahina at nag-aalinlangang tawag ni Toby. Ang salitang iyon ay tila isang milagrong nagpagaling sa lahat ng sugat ni Mateo. Nagsimulang umagos ang luha mula sa kanyang mga mata habang pilit na inaabot ang maliit na kamay ng kanyang anak. Oo, anak. Si Papa ito. Hindi na aalis si Papa. Sagot niya sa pagitan ng hikbi. Ang nasaksihan sa loob ng silid nang kumuha si Mateo ng isang maliit na papel mula sa gilid ng kanyang kama, isang balat ng lalagyan ng gamot. Gamit ang kanyang nanginginig at mahinang mga daliri, maingat niya itong tinupi, dahan-dahan hanggang sa mabuo ang isang maliit at simpleng hapon na ibon. Inabot niya ito kay Toby, ang kanyang paraan ng pagpapakita
na mula sa mga durog na bahagi ng kanilang buhay, maaari pa silang makabuo ng isang bagay na maganda. Ang cliffhanger ng kanilang madilim na kahapon ay tuluyan ng napalitan ng isang pangako ng bagong simula. Habang pinagmamasdan ni Clara ang mag-ama, alam niyang ang bagyong dumaan sa kanilang buhay ay natapos na rin sa wakas. Ang liwanag na pumapasok sa bintana ay tila isang basbas, naguhugas sa bawat bakas ng dugo at dumi at nagbibigay daan sa isang bukas na puno ng pag-asa at tunay na kapayapaan. 2 taon ang mabilis na lumipas na tila mga alon sa dalampasigan na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng nakaraan sa buhanginan. Malayo sa maingay at magulong lungsod ng Maynila, sa isang tahimik na baybay ng Palawan, isang bagong buhay ang sumibol mula sa mga guho ng kahapon. Ang hangin dito ay hindi amoy usok o lansa, kundi puno ng bango ng alat ng dagat at sariwang puno ng niyog. Ang tunog ng marahang paghampas ng tubig sa pampang ay nagsisilbing oyayi sa isang pamilyang, sa wakas, ay nakatagpo na ng kanilang sariling langit. Si Mateo, ang lalaking dati ay tanging mga papeles at bilyong halaga ng kontrata ang hawak. Ngayon, ay may hawak na pait at martilyo. Ang kanyang balat ay naging kulay kayumanggina dahil sa init ng sikat ng araw. At ang kanyang mga braso ay naging mas matipuno mula sa pagbuo ng mga bangka at paggawa ng mga kasangkapan para sa mga kapitbahay. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Pinalitan ito ng simpleng sando at maluwag na shorts. Sa kabila ng pagiging payak, ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang diamanteng pag-aari niya noon. Mula sa maliit na tiyangge sa tapat ng kanilang bahay, lumabas si Clara bitbit ang isang tray ng bagong lutong kakanin. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, wala na ang mga linyang dulot ng matinding pag-aalala at pait. Pinanood niya ang kanyang asawa na maingat na kininis ang gilid ng isang maliit na bangka para kay Toby. "Hon, kain na muna kayo ni Toby. Kanina pa kayo dyan sa ilalim ng araw. Baka mapano na kayo." Ang malambing na tawag ni Clara, ang kanyang boses ay may himig ng pag-aalaga na matagal nang hinahanap-hanap ni Mateo. "Sandali na lang ito, Hon. Gusto ko ay matapos na ito para bukas ay makapalaot na kami ni Toby." Sagot ni Mateo, sabay tingin sa kanyang asawa nang may matinding pagmamahal. Tumayo siya at lumapit kay Clara. Dahan-dahang kinuha ang tray at inilapag sa lamesang kahoy. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara. Hinahaplos ang mga daliring dati ay puno ng sugat, ngunit ngayon ay malambot na muli. Ipinatong ni Mateo ang kanyang noo sa noo ni Clara, isang tahimik na pagpapasalamat sa pagbibigay nito ng ikalawang pagkakataon sa kanilang pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, ang tanong kung napatawad na ba ni Clara si Mateo ay nasagot na ng bawat ngiti at bawat haplos nila sa isa't isa. Ang kapatawaran ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso ng paghihilom na napatunayan ng kanilang pananatili sa tabi ng isa't isa sa hirap at ginhawa. Ang kapayapaang tinatamasa nila ay naging mas matamis dahil alam nilang ang katarungan ay nakamit na rin sa wakas. Mula sa isang lumang radyo sa loob ng bahay, narinig ang balita tungkol sa tuluyang pagbagsak ng imperyo ng mga De Leon. Si Leandro ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang piyansa dahil sa kanyang mga krimen. Samantala, si Doña Carmen ay nanatiling mag-isa sa loob ng isang malawak at malamig na silid sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Napaliligiran siya ng kanyang mga ginto at perlas, ngunit wala siyang makausap o makasama. Isang buhay na impyerno para sa isang taong ang tanging minahal ay ang sarili at ang kapangyarihan. Tumakbo ang 5 taong gulang na si Toby patungo sa kanyang mga magulang. Masigla at puno ng kulay ang mga pisngi. Wala na ang ubo at ang panghihina ng kanyang puso. Binuhat siya ni Mateo at itinaas sa hangin. Dahilan upang umalingaw-ngaw ang malutong na halakhak ng bata sa buong dalampasigan. Sa paglubog ng araw na nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan,
Ang boses ng tagapagsalaysay ay tila humahaplos sa pandinig ng mga nakikinig. Ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasusukat sa laki ng bank account o sa ningning ng apelyido. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa tapang na harapin ang sariling pagkakamali, sa lakas na magpatawad sa kabila ng matinding sakit, at sa pagmamahal na handang magsakripisyo ng lahat para sa kaligtasan ng pamilya. Ang bagyong dumaan sa buhay ni Mateo at Clara ay hindi nagwakas sa pagkawasak, kundi sa pagbubuo ng isang pundasyong hindi na muling gigibain ng kahit anong unos. Isang pundasyong gawa sa katotohanan, pagpapakumbaba, at wagas na pag-ibig